Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang makakaapekto sa ating bansa ngayong weekend. Bukod po sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at easterlies, posibleng magbalik din ang epekto ng shear line ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Panay Island, Negros Island Region, Leyte Provinces at malaking bahagi ng Mindanao. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Sa linggo, mas malalakas na ang ulan sa silangang bahagi ng bansa kaya doble ingat at maging alerto sa banta ng baha o landslide. At ayon din sa Pag-asa, isang sama ng panahon ang posibleng mabuo sa mga susunod na araw at may tsansang maging bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Isang Taiwanese fugitive na supplier ng mga armas sa Pogo ang naaresto sa Makati. Ang suspect hindi lang wanted sa Pilipinas kundi maging sa Taiwan dahil sa iba pang krimen. Saksi, si June Veneracion. Marso noong nakarang taon, nang i-raid ng mga pulis ang isang condo unit sa Makati City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 80 baril at daan-daang bala. Bukod sa mga handgun, meron pang mga assault rifle. Pero hindi inabutan ng raiding team ang target ng operasyon. Ang umano'y Taiwanese fugitive na si Jiang Yadong. Mahigit isang taon ang lumipas. Nahuli siya kahapon sa operasyon ng PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. December 12, na pag may nagbigay ng information na nasa isang mall siya dito sa Makati. Kasama niya yung kanyang mga kaibigan sa isang restaurant sa sila. Kaya nung pagpunta natin, sakto at nakataon na paalis na sila, buti na abutan natin, in-effect na natin yung warrant of arrest niya. Ang suspect, wanted din daw sa Taiwan dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga at iba pang organized crime. At nang magtago sa Pilipinas, nagtayo ang suspect ng sariling organized crime group para sa kanyang scamming at gun running activities. Siya kasi yung supplier ng mga barel, ng mga armas, ng mga pogo. At alam mo naman, yung mga iniimbestigahan natin last year at yung mga nakaraang taon, karamihan sa mga pinatay na mga pogo workers ay pinatay ito pamamagitan ng barel. Nakakulong ang suspect sa Makati City Police Station pero hindi pinayagan ng media na makita siya. Sa monitoring ng PAOK, nasa 150 maliliit na pogo ang patago pa rin daw na nag-ooperate sa mga condominium, resort at mga gated community. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Bumuhos ang emosyon sa Korte Suprema matapos lumabas ang resulta ng 2024 bar exams. Hindi lang po ang mga pumasa, kundi pati na ang kanilang mga mahal sa buhay, kaisa nila sa pagdiriwang ng pinaghirapang success! Walang paglagyan ng saya nang marami naghintay sa resulta ng 2024 bar exams kanina. Nagbunga na ang lahat ng kanilang pagod, puyat at pagsusumikap para makamit ang kanilang pangarap. Sobrang hirap po. 2.5 months lang po yung review namin. Pero sulit naman po yung paghihirap. Sobrang hirap po kasi yung pinagdaanan ko. Take to ko na po kasi ito eh. Thank you po kay Lord. Maging ang mga kaibigan at kaanak ng mga pasado sa bar, hindi na rin maitago ang tuwa sa nakamit nilang biyaya. Thank you po. Actually, kagagraduate lang niya na August. Tapos nag-exam agad siya. Ng September. Hindi pa ako magsalita, pero saya ko. Ang ama na ito, binuhat ang anak dahil sa sobrang saya. Ang iba, kasama pa sa pagdiriwang ang kanilang alaga. Kasama ko din po kasi sila during the process and I want them to feel na kasama ko din sila hanggang sa tagumpay ko ngayong araw. Meron ding pari na nakapasa mula sa Diocese ng Sorsogon. Ayon sa Supreme Court, sa September bar examinees na umabot ng mahigit 10,000. Halos 4,000 ang pumasa bilang mga bagong abogado. Ayon kay Justice Lopez, desisyon ng lahat ng mga maestrado ang pagbaba ng passing grade para sa 2024 bar examinations na mula sa 75% ay naging 74%. Mula raw sa 30% na nakapasa ay umakyat ito sa mahigit 37%. Dahil dito, tumaas daw ang bar passers ng halos 1,000. The justices would like to have more lawyers
Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers, but they want more lawyers. And there are several reasons why we need more lawyers. And of course, one of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Top 1, ang University of the Philippines student na si Kyle Christian Guerrero Tutor na nakakuha ng markang 85.77%. Sinundan siya ng Ateneo de Manila University student na si Maria Cristina Santos Aniceto sa markang 85.54%. Nakadakdang oath-taking ng mga bagong abogado sa January 24 ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Alin ang mga ahensya at programang nadagdagan at natapisan ng pondo nang dumaan sa Bicameral Committee ng Senado at Kamara ang 2025 National Budget. Ang Kongreso na kinabibilangan ng Kamara at Senado biglang talon ang budget ng 18.8 billion pesos. 50 billion na ngayon ang kanilang pondo, gayong ang panukala lang noon ng isa lang ito sa plenaryo ay 31.3 billion pesos. 17 billion ang nadagdag sa Kamara, 1 billion naman sa Senado. Ang tanong, bakit biglang lumobo ang pondo ng Kongreso? Hinihingan pa namin ang pahayag ang Senado at Kamara. Sa isang pahayag, sabi ni Congressman Zaldico, ang chairman ng House Committee on Appropriations, para sa pangmatagalang solusyon ang mga pagbabagong ginawa ng BICAM sa 2025 budget. Pero una nang kinwestiyon ni Senador Coco Pimentel kung bakit sa Bicameral Committee isiningit ang mga dagdag na pondong ito at hindi sa plenaryo na nasusubaybayan ng publiko. Bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber? Kung ang DPWH dinagdagan ng BICAM ng halos 289 billion pesos, ang DepEd tinapyasan pa ng halos 12 bilyong piso. Kaya dismayado si DepEd Secretary Sonny Angara. So, medyo nalulungkot kami doon kasi syempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante may nagagamit ng mga makabagong teknolohiya, mga computers. Oo't mahalaga raw na mamuhunan sa mga infrastruktura, pero mahalaga din naman daw na mamuhunan ng gobyerno sa mismong mga tao, partikular sa edukasyon. Napakahalaga ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, kaya naman gano'n na lamang kalaki ang itinaas ng pondo sa iba't ibang mahalagang ahensya sa ilalim nito. Ito ang unang beses na lumagpas sa 1 trilyong piso ang pondo ng ahensya para sa isang taon. Sabi ng Dean ng Ateneo School of Government na si Philip Arnold Tuanyo, dapat bantayang maigi ang pondo ng DPWH kung paano magagastos, lalo't hindi na bago sa ahensya ang issue ng korupsyon. Kailangan talagang bantayan. Kasi alam naman natin yung mga proyekto na pinapatupad ng DPWH tulad ng mga flood control projects. These are projects that are vulnerable to issues of graft. Kapansin-pansin na ang mga may pinakamalaking tinapyasan ng pondo sa BICAM ay mga ahensyang diretso sa sikmura at direktang nakatutulong sa tao gaya ng DSWD na binawasan ng halos 96 billion, PhilHealth, DOH, CHED, National Irrigation Administration at Department of Agriculture. Sa DSWD, karamihan sa tinanggal sa budget ay sa opisina ng DSWD Secretary, habang ang iba kinaltas sa National Commission on Indigenous People. Sa DOH naman, halos 26 billion ang kinaltas sa Office of the Secretary. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng kalihim ng mga nasabing departamento. Dinagdagan naman ang pondo ng DND o Department of National Defense na sa halos 9 bilyong piso. Pinakamalaki sa Army o Land Forces, may dagdag din sa Navy o hukbong dagat. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Pinabura ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 306, ang broadcast journalist na si Atom Araulio sa isinampa niyang civil case laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Ayon sa korte, inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pamamahayag sa pangrerenta kay Araulio at ng kanyang inang si Carol Pagaduan Araulio. Bilang danyos, pinagbabayad ng korte ng mahigit 2 milyong piso sina Badoy at Celis. Sabi ni Badoy, hindi raw siya nababahala. Bigulang umano ang naunang abogado na magbigay ng pre-trial brief sa oras. Natalo umano siya dahil sa technicality at ganyan din ang binanggit ni Celis sa kanyang pahayag. Kaya hindi sila nabigyan ng pagkakataon para ilatag daw ang kanilang ebidensya sa korte.
aapela raw sila. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.